Habang pauwi si Lin Chen ay hindi matanggal sa isip niya ang sinabi ng doktor na may terminal cancer siya at may pagkakataon pang mabuhay, sa loob ng 6 na buwan. Hanggang maisip niya na sa 24 years ng buhay niya ay namuhay siyang sunod son o ran, at walang sariling desisyon. Isa na rito ang pagpili ng asawa. Lahat ay desisyon ng mga matatanda, at yun ay para sa kapakanan ng kanilang negosyo, na walang kinalaman sa pag-ibig. Naisip niya na pati sa bahay ng kanyang asawa na si Fu Yashuan. Ang presidente ng Fu Group, ay isa rin siyang sunod-sunurang asawa, isang tagapagsilbi lamang at maliban doon, wala nang iba. May mga araw na gusto niyang maging close kay Yashuan, ngunit lagi siyang busy at walang panahon sa kanya. Habang binabaybay nila ang highway, ay napatanong siya, ano ba ang silbi ko sa mundong eto? Mamamatay na ako, pero parang hindi ko pa naranasan kung paano talaga mabuhay. Sinabihan siya ng driver na may tea party sa bahay ng kanyang stepmother at kinakailangan niyang pumaroon. Ngunit sinabihan niya ang driver na diretsyo na sila pauwi dahil wala siyang balak pumaroon. Nagtaka ang driver kung bakit mataas ang boses niya ngayon, gayong dati namang malumanay siya kung magsalita. Pagdating niya sa bahay ay inalam lahat ni Chen kung magkano na ang natitirang pera niya sa bangko. Naisip niya na lahat ng mga iyon ay ibibigay niya sa charity. Hindi nagtagal ay tinawag siya ni Mrs. Han na paparating na si Mr. Fu. Sabihin mo sa tagapagluto na maghanda ng pagkain para lang sa akin. Saad ni Chen. Tinanong si Chen kung hindi ba siya maghahanda ng pagkain para sa kanyang asawa. Hindi. Umalis siya na hindi nagpaalam. Darating siya na hindi rin nagsabi. Huwag niyang asahan na ipaghahanda ko pa siya. Saad ni Chen, bagay na pinagtaka ni Mrs. Han. Nang dumating si Fu Yashuan ay nadatnan niya si Chen na nagtatablet at kumakain ng dessert. Hindi mo ba alam na darating ako? Tanong ni Yashuan. Hindi. Hindi mo ako sinabihan sagot ni Chen. Muli siyang tinanong ni Yashuan, kumain ka na ba? Nang malaman niya na tapos na siya ay muli niya siyang tinanong, hindi mo ako hinintay. Hindi siya sinagot ni Chen, bagkus binanggit niya ang matamis na lasa ng strawberry sabay alis. Nagtaka si Yashuan at napatanong, paano nangyaring nagbago na siya? Habang nasa sala ay dumating ang kapatid ni Yashuan na natutuwa dahil nakuha ng kanyang kuya ang mga inaasam nilang project abroad. Hanggang sa banggitin ng kanyang kapatid na si Fuhan ang pangalan ni Lin Chen. Tinitigan siya ng kanyang kuya dahil sa walang respetong pagbanggit niya sa pangalan ng kanyang asawa, dahilan upang mapatigil siya at humingi ng sorry. Gayunpaman, binanggit niya na si Lin Chen ay pinadala lang ni Tang Quinlan, ang stepmother ni Yashuan, upang magsilbing informante niya dahil sa negosyo. Sinaad niya na si Tang Quinlan ay tinangkang patayin si Yashuan, 2 taon na ang nakalipas. Mahirap magsabi na wala naman tayong ebidensya, saad ni Yashuan. Hanggang bumaba si Lin Chen na nakabihis. Nagtaka ang magkapatid dahil parang nag-iba na siya ngayon. Nang mapunta sila sa lamesa, nauna na siyang kumain. Ilang minuto pa ay agad nagpaalam si Yashuan na nagsasabing tapos na siyang kumain. Matapos makakuha ng pagkakataon ay binalaan ni Fuhan si Chen na kahit anong gawin niya ay hindi niya makukuha ang puso ni Yashuan. Sinaad niya na matapos mabayaran ang utang ng pamilya ni Chen mula sa kanilang kumpanya, ay ipapatupad na rin ang kanilang divorce. Ang ingay mo naman, saad ni Chen, dahilan upang tawagin niya ang maid na iligpit na ang mga pagkain. Teka, hindi pa ako kumakain, saad ni Fuhan. Nagalit siya at dinoro si Chen hanggang dumating ang kanyang kuya na nagtatanong, anong ginagawa mo? Dahil doon, agad siyang nagsorry kay Chen. Ngumiti lang si Chen at agad etong umalis, ngunit pinigilan siya ni Yashuan, na nagsasabing, may dinner party mamayang gabi, dadaanan kita ng 6:30. Sinagot siya ni Chen na nagsasabing, okay. Sabay alis, bagay na lalong nagpaalala kay Yashuan. Kuya, inisahan niya ako, sigaw ni Fuhan. Isa lang ibig sabihin niyan, wala kang kasanayan para talunin siya, saad ni Yashuan. Muling pinaalala ni Fuhan na isa siyang informant, dahilan upang banggitin ni Yashuan ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. 2 years ago, pinipilit akong mag-asawa, at kung hindi si Chen, apapaasawa pa rin ako sa iba, walang pinagkaiba iyon. At kahit informant pa siya, kailangan ko pa rin siyang respetuhin bilang asawa. Hanggat walang napapatunayang ebidensya, huwag mo nang mag-assume, saad ni Yashuan. Sa araw ding iyon ay lumabas si Chen upang makipagkita sa kanyang abogado. Gusto niyang masigurado na lahat ng kanyang maiiwang assets ay mapupunta sa mga batang olila at mga batang walang matirhan. Hanggang tumawag ang isang bar sa kanya na nagsasabing ang kanyang kapatid na lalaki ay binhagbog at kailangan niya siyang puntahan. Pagdating doon ay nalaman niya na hinihingan ng pera ang kanyang kapatid at pinagbabayad sa mga nagastos nila. Dahil nakapag-asawa di umano ng mayaman ang kanyang ate.
Imbes na bigyan siya ni Chen ng pera ay mag-asawang sampal ang binigay niya, dahilan upang magbabala ang lalaki na isusombong niya siya sa mga magulang niya. Kinalaunan, bumuo si Chen ng bucket list kung ano ang mga gusto niyang gawin bago siya mamatay. Dahil nakalaan na ang kanyang mga asset sa bahay ampunan, naisip naman niyang magpaganda at magpakulay ng buhok. Pagkatapos noon ay sinando siya ni Yashwan. Dati, prim and proper siya, maayos kung sumagot, at hindi pumupunta sa salon. Pero bakit biglang nag-iba na siya, naisip ni Yashwan. Matapos sunduin si Lin Chen ay dumiretso sila sa bahay ng stepmother ni Yashwan na si Tang Quinlan. Pagkapasok sa loob ay nadatnan nila ang mga elders na naroroon ngunit hindi humarap si Yashwan bagkus pinaharap niya si Lin Chen sa kanila. Hanggang dumating si Tang Quinlan at tinanong niya si Chen kung kumusta na sila ni Yashwan. Doon ay sinabihan siya na turuan niya si Yashwan na humarap sa mga tao at huwag maging mailap. Sinabihan din siya na huwag niyang epakulay at ipaayos ang kanyang buhok dahil masama di umano sa kalusugan, kasama na ang paraan ng kanyang pananamit, pati pag-memorize sa nakagisnan nilang rules at traditions. Sumagot si Chen at sinabing hindi na niya pakikialaman ng kanyang asawa kung gusto man niyang makihalabilo o hindi. Hayaan na lang natin na mangyari kung ano ang nararapat na mangyari. Saad niya, dahilan upang sabihin nilang madaldal na siya ngayon. Lin Chen, alalahanin mong sinasabihan ka para sa ikakabuti mo, saad ni Tang Quinlan, ang stepmother ni Yashwan. Muling sumagot si Chen at tinanong kung totoo bang pagmamalasakit yun. Hindi ba't gusto mong mawala si Yashwan dahil gusto mong elagay sa posisyon ng anak mo sa kumpanya? Tanong ni Chen. Dahilan upang sabihan siya na mag-iingat sa kanyang mga sinasabi. Hanggang mapansin ni Chen si Yashwan na nasa gilid at nakikinig kanina pa. Mukhang nagsalita siya para sa akin, saad ni Yashwan. Doon ay sinaad ng secretary ni Yashwan na malamang nagkamali sila sa kanilang akala kay Chen. Hanggang malaman niyon na noong mga panahong nasa business trip siya ay pinakopya ang buong libro kay Chen na naglalaman ng kanilang family rules. Ilang saglit pa ay lumabas si Yashwan at siya ay umupo sa tabi ni Chen. Tinanong niya ang mga elders kung ano ang nilabag ni Chen at bakit nila pinakopya sa kanya ang buong libro. Gayunpaman, wala silang maisagot at sinabi lang na gusto nila siyang matuto sa family rules ng Fu family. Doon ay inisa-isa ni Yashwan ang kanilang mga nagawang kalokohan sa kumpanya at sinabing, kung gayon, dapat nyo ring kopyahin ang libro ng 10 beses katambas ng ilang beses nyong paglustay at pagbulsa sa pera ng kumpanya. Binanggit niya na 30 years na nilang ginagawa iyon ngunit dahil may edad na sila, paiksihin na lang niya ang parusa para sa kanila. Matapos magpaalam ni Tang Quinlan ay napag-alaman na siya ang mastermind sa pagkamatay ng ina ni Yashwan noon. Namatay na ang iyong ina ngunit bakit nakaligtas ka pa? Ngayon bumalik ka para patakbuhin ang kumpanya. Hindi ako makakapayag, ilang panahon pa at mapapasa akin din ang kumpanya, saad ni Tang Quinlan. Pagka-uwi ay tinanong ni Yashwan si Chen kung bakit hindi niya sinabi ang ginawa nilang pagpapakopya ng libro sa kanya noon. Lagi ka namang wala at hindi mo ako kinakausap, para saan pa, saad niya. Ngayong ginawa ko ang part ko, anong price ang ibibigay mo sa akin, tanong ni Chen. Doon ay binigyan siya ni Yashwan ng card na pwede niyang gamitin unlimited. Agad niyang kinuha iyon at tumalikod, bagay na pinagtaka ni Yashwan kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang umalis ng 3 buwan. Kinabukasan, lumabas si Chen at nagkita sila ng kanyang kaibigan na si Xiaoru. Kinumusta siya ni Xiaoru at agad tinanong kung kumusta na sila ni Yashwan. Alam kong hindi maganda ang pakikitungo ni Yashwan sa'yo, sana makahanap ka ng paraan na mahiwalayan mo na siya sa lalong madaling panahon, saad ni Xiaoru. Ang totoo, medyo masaya na ako ngayon, sagot ni Chen. Gayunpaman, hindi pa rin masaya si Xiaoru dahil gusto niya, maghiwalay na talaga sila ng kanyang asawa. Hanggang ipakita ni Chen ang black card na binigay ni Yashwan at sinabihan siya na bilhin niya lahat ng gusto niya. Dahilan upang sabihin ni Xiaoru na pinapatawad na niya si Yashwan. Doon ay naisip ni Chen na wala sa pera ang totoong magpapasaya sa kanya at hindi rin iyon rason upang magpatawad siya. Hanggat natapos na ang 100 bucket lists ko, okay na ako, saad niya. Kinalaunan, ay nasa ibang lugar sina Yashwan upang maglaro ng archery. Doon ay nakita ni Yashwan sa kanyang phone ang sunod-sunod na purchases ni Chen, parang nakabili na yata siya ng isang gusali saad niya. Hindi nagtagal ay biglang dumating doon sina Chen at Xiaoru na kinagulat nila. Umuwi kami sa villa pero hindi kami pinapasok. Pinagdudahan nila si Chen na hindi siya si Mrs. Fu, mabuti na lang naroon ako. Ngunit naisip ko na masyadong nakukulong si Chen sa bahay kaya't dinala ko siya rito, bulalas ni Xiaoru. Gayunpaman, umalis si Yashwan dahil ayaw niyang makita si Chen. Hayaan mo siya, basta ituloy lang natin, alam mo naman ang nangyayari sa aming dalawa, saad ni Chen.
Nang magsimula ng magsanay si Chen ay napag-alaman na pasekreto siyang pinapanood ni Yashuan sa isang tabi. Bumalik siya sa kanyang upuan at kinausap si Dr. Song na turuan si Chen dahil hindi pa siya marunong mag-archery. Gayunpaman, sinabihan siya ni Dr. Song na mas magaling siya sa nasabing sports. Bigla siyang tumayo at tinawag si Chen. "Chen, manatili ka lang muna dyan, tuturuan ka raw ni Yashuan kung paano maglaro," sigaw niya. Hindi nagtagal ay pinuntahan ni Yashuan si Chen upang turuan siya. "Akala ko magaling ka, turuan kita kung paano," saad ni Yashuan. Hanggang sabihan siya ni Chen na malayong mas magaling siya, kaya nga siya ang CEO ng Fu Corporation. "Gusto mo bang matuto o ayaw mo?" tanong ni Yashuan. Doon ay kinuha ni Chen ang archery at sinabing gusto niyang matuto. Gayunpaman, nahihirapan siya dahil sa pagod at pagkasugat ng kamay niya. Ang hina niya naman, saad ni Yashuan habang pinapanood siya. Kahit siguro bigyan siya ng 10 araw, hindi niya makuha, dagdag niya. Hanggang ayain siya na maglaro ngunit nakatuon ang atensyon niya kay Chen. Sa hindi inaasahan ay nakuha ni Chen ang bullseye, bagay na kinagulat nila. Dahil doon, agad nagpaalam si Yashuan na mauna na siya. Ngunit dumaan pa siya sa batika upang bumili ng gamot para kay Chen. Pagdating niya sa bahay, agad niyang tinanong kung nasaan si Chen. "Nasa taas naghuhugas," saad ni Xiaoro na halatang nagpapakyut para kay Yashuan. Inabat ni Yashuan sa kanya ang ointment para ibigay kay Chen, ngunit inakala niya na para sa kanya iyon. "Ang sweet naman niya sa akin," naisip ni Xiaoro. "Punta ka sa taas at ibigay mo iyan kay Chen," saad ni Yashuan, bagay na kinadusmaya ni Xiaoro. Pinaulit ni Ziaro ang sinabi niya. Dahilan upang tanungin siya ni Yashuan, "Mahirap bang intindihin ang sinabi ko?" Doon ay napansin ni Dr. Song na masyadong nasaktan si Xiaoro. "Miss Tang, huwag mong masyadong dibdibin ang sinabi niya, baka lalo kang malungkot niyan," saad niya. "Ano ba ang kailangan kong gawin para mapansin niya ako?" tanong ni Xiaoro. "Miss Tang, simple lang yan, layuan mo siya at huwag bumara sa daanan niya." "Ano kaya ang sasabihin ng kaibigan mo kapag nalaman niya ang ginagawa mo?" tanong ni Dr. Song sa kanya. Habang paalis ang dalawa ay sumigaw si Xiaoro at sinabing, hindi mahal ni Yashuan si Chen. "Kapag nag-divorce na sila, magiging ako na si Mrs. Fu." Kinabukasan, nagising si Chen na masakit ang kanyang kamay. Hanggang napag-alaman na hindi binigay sa kanya ni Xiaoro ang gamot na binigay ni Yashuan. Dahil doon, nagtaka si Dr. Song kung ano ang pakay ni Xiaoro at ginawa niya iyon. Inabat niya sa kanya ang gamot at sinabing sa loob ng 10 minutes ay mawawala na ang sakit. Doon ay naisip ni Chen, bakit kaya lahat ng lumalapit sa akin ay may hindi magandang intensyon? Hanggang marinig niya si Xiaoro na may kausap sa phone. Sinaad niya na hindi na niya kayang pakisamahan si Chen. Alam kong hindi magtatagal at hihiwalayan na rin siya ni Yashuan. Galing lang siya sa mababang pamilya ngunit ang kapal ng mukha niya na akitin si Mr. Fu, saad ni Xiaoro. Narinig lahat iyon ni Chen at habang siya ay napapangiti ay tumutulo na ang kanyang luha. Message niya si Xiaoro at sinabing, "Tawagan mo ako kung pwede ka na." Habang hinihintay niya ang tawag ni Xiaoro ay hindi matanggal sa isip niya ang sinabi nito na tuwing magkasama si Laya hindi niya maiwasang magkunwari. Hindi nagtagal, tumawag si Xiaoro at doon ay inaya siya ni Chen para samahan siyang mag-shooting kinabukasan. Noong una ay umayaw siya dahil hindi niya di umano alam, ngunit nang banggitin ni Chen na pupunta rin si Yashuan ay bigla siyang nag-iba ng desisyon. Kinabukasan, nalaman ni Yashuan kay Dr. Song na umalis si Chen upang mag-shooting kasama si Xiaoro. Dahil naisip niya na hindi marunong si Chen ay agad siyang pinuntahan sa nasabing lugar. Ilang saglit pa ay lumabas si Fuhan na hinahanap ang kanyang kuya dahil may meeting di umano siya ng 10:30. "Saan ka pupunta?" tanong niya kay Dr. Song na paalis. "Para manood ng palabas," saad niya. Sa nasabing shooting area ay naroon na ang dalawa. Tinanong ni Xiaoro kung nasaan si Yashuan at sinabi ni Chen na siya ay nasa meeting at pupunta doon pagkatapos. "Gusto mo turuan kitang mag-shoot," saad ni Chen. Naisip ni Xiaoro na kailangan marunong na siyang mag-shoot pagdating ni Yashuan, nang sa ganun, may impress niya siya. Pinakita muna sa kanya ni Chen kung paano maglagay ng bala, bagay na nagpa-excite kay Xiaoro. Ngunit nang mahawakan na niya ang baril ay sunod-sunod ang kanyang pagpaputok, dahilan upang mapigtas ang kanyang ear protection at magdugo ang kanyang tainga. Napaupo siya sa sakit pagkatapos ay humingi ng tulong kay Chen, ngunit habang naghihintay siya ay nakita niya si Chen na pinulot ang baril at tinutok iyon sa kanya. "Anong gagawin mo?" tanong niya. Hanggang napag-alaman na nasa ospital siya at nananaginip na gusto siyang barilin di umano ni Chen. Pagdating ni Chen at Yashuan ay agad nagwala si Xiaoro at sinabi na gusto siyang patayin ni Chen.
Hanggang nagsinungaling si Chen at sinabing inaya siya ni Xiaoro na mag-shooting, ngunit dahil sa sobrang lakas ng baril ay sumabog ang kanyang eardrum, dahilan upang magdugo iyon. Sinungaling siya, sigaw ni Xiaoro. Nilapitan siya ni Chen at sinabing kasalanan niya ang lahat dahil hinayaan niya na magkaganon siya. Ako na lang sana ang nagkasugat, saad niya. Huwag ka lang masyadong emotional. Sabi ni Dr. Song na kapag nangyari iyon, baka magiging permanent na ang pagkabingi mo, dagdag niya. Hindi nakinig si Xiaoro at kinuha ang antik na naroroon upang ihagis dahilan upang iyon ay mabasag. Nagalit si Fu Han at sinabing ilang araw niyang hinanap ang antik na iyon, at binili ng mahal, pero sisirain lang niya ng ilang segundo. Bayaran mo yan ng 1 million, sigaw niya. Habang nasa sasakyan ay tinanong ni Yashuan si Chen tungkol sa shooting accident. Noong una ay sinabi ni Chen na wala siyang kinalaman. Ngunit hindi nagtagal ay umamen siya at sinabing, oo sinadya ko, ngunit oras na isombong mo ako at mapunta ako sa bilangguan, maaapektuhan ang negosyo mo at hihilain ka pababa, saad niya. Ilang saglit pa ay nagpaalam si Chen na bumaba upang bumili ng bulaklak. Doon ay nagtaka si Yashuan kung marami bang nalalaman si Chen tungkol sa ongoing projects ng kumpanya. Wala akong sinabi sa kanya, simula pa noon nananatiling tikom ang bibig ko, saad ni Shi Cheng. Nagtaka si Yashuan kung paano nalaman ni Chen ang tungkol sa internal affairs ng kumpanya. At agad, pinaimbestigahan niya iyon sa kanyang assistant. Alamin mo ang lahat, lalo na ang mga transactions niya tungkol sa pera, saad niya. Matapos bumili ng bulaklak ay binigay ni Chen ang isa kay Shi Cheng para ibigay niya kay Yashuan, yun ay dahil pagkatapos ng maraming taon, sinabi niya na maganda siya. Nilagay iyon ni Yashuan sa kanyang lamesa habang ganado siya sa pagtatrabaho. Kinalaunan, dumating ang resulta ng pagpapaimbestiga ni Yashuan. Una ay nalaman nila na walang katransact si Chen sa loob ng kumpanya, ngunit milyones kada araw ang kanyang nagagastos dahil sa kaning unlimited card. Hanggang dumating si Shi Cheng dala ang report na nagsasabing may taong naglilik sa kanyang itinerary schedule sa kumpanya. Sa bahay ng mga tang ay nagsumbong si Xiaoro sa kanyang ina na nasira di umano ang kanyang tainga dahil sa kagagawa ni Chen. Dahil doon agad nilang pinatawag si Chen upang magpaliwanag. Wala po akong kinalaman sa pagkabingi ni Xiaoro, wala rin po akong intensyon na saktan siya. Siya nga yung may gusto na mawala ako saad ni Chen sabay parinig sa na-record niya mula sa convo ni Xiaoro at ng kanyang kaibigan noong isang gabi. Hanggang biglang dumating si Yashuan na pinagtaka ni Chen. Yun ay dahil sinabi ni Fu Han na nasa business trip siya. Nilapitan siya ni Chen at sinabing, Honey, mukhang naakit sa'yo si Xiaoro, dahil nagawa niyang ipakuha ang iyong schedule mula sa kumpanya. Dahil doon, sinaad ni Xiaoro na noong high school days pa lang ay magkakilala na sila, na mahal nila ang isa't isa, hindi kagaya sa sitwasyon nila ni Chen. Isa pa, magde-divorce din lang sila, paniguradong ako ang magiging asawa niya, at magiging Mrs. Fu, sigaw ni Xiaoro. Dahil doon, sinampal siya ng kanyang ama. Nagdudulot ka ng kahihiyan sa pamilya Tang, saad niya. Nang pauwi na sina Chen ay sinabihan siya ni Yashuan na tinawagan niya sana siya bago pumunta sa old house. Hanggang sabihan niya si Chen na samahan siya sa kumpanya. Yun ay dahil simula noon pa, hindi nila alam kung sino ang kanyang asawa. Hanggang ipatigil ni Chen ang sasakyan para lang bumili ng ice cream. Kinalaunan, nag-leak ang audio recording tungkol kay Xiaoro na gustong pabagsakin si Chen, hanggang mag-trending ito sa social media. Hanggang onti-onti nang bumabagsak ang stock market ng Fu Corporation. Bagay na pinag-alala ng mga investors. Samantala, nagngit-ngit si Tang Quinlan kay Chen, dahil nasa delikado ngayon ang kanyang posisyon bilang director. Sa opisina ni Yashuan, ay tinanong niya si Chen kung bakit hindi niya dinlit ang audio recording ni Xiaoro. Hanggang biglang dumating ang pamilya ni Chen na nagtatanong kung saan siya nagpupunta at bakit hindi niya sinasagot ang kanyang phone. Doon ay humingi sila ng pera para di umano sa kanyang kapatid na lalaki na gustong magpatayo ng negosyo. Gayunpaman, sinabihan sila ni Chen na 2 taon na ang nakalipas nang ibenta siya sa Fu family, kapalit ng $200 million na dowry. Ngunit nag-alala ang assistant ni Yashuan at agad sinabihan si Chen na pagbigyan na lang sila dahil oras na magwala sila sa opisina ay kakalat na naman ang balita at muling masisira ang kumpanya. Gayunpaman, hindi matanggal sa isip ni Chen ang pang-aabuso na ginawa nila sa kanya noong siya ay bata pa. Kinuha niya ang pamalo sa golf, at tinaas iyon. Dahilan upang matakot ang kanyang ama sa kung ano ang gagawin niya. Bago pa may mangyari ay sinaad ni Chen na ayaw na niyang makita pa sila doon na humihingi ng pera. Agad inakay ng kanyang ina si Mr. Lin at nagsabi siya na hindi na sila babalik doon. Habang tinitignan siya ni Yashuan ay natawa na lang siya dahil nag-iba na talaga ang kanyang asawa. Ngunit nang makita niyang patomba na siya ay nawala ang kanyang ngiti.
Agad siyang lumapit upang alalayan, bago pa siya matumba sa sahig. Kinalaunan sa ospital ay narinig ni Yashuan si Chen na nananaginip at umiiyak habang nagsasalita. Bakit lagi niyo akong pinahihirapan tuwing galit ang paborito niyong anak na si Linwang? Hanggang napag-alaman na lagi siyang pinagbubuntunan ng galit noong mga panahong nagkakaproblema ang kanyang kapatid. Pagkagising niya sa umaga ay nagulat siya na nasa ospital siya. Anong nangyari sa akin? Tanong niya. Nandito ka sa ospital dahil nawalan ka ng malay, saad ni Dr. Song. Agad siyang nagpaalam na uuwi na ngunit sinubukan siyang pigilan ni Yashuan na nagsasabing hindi pa siya lobos na magaling. Okay na ako at kailangan ko nang umuwi, saad niya habang hawak ang kanyang cellphone. Nagsorry siya na hindi siya makakasama sa request ni Yashuan na samahan siyang pumunta sa Fu family, pagkatapos ay binigyan niya si Yashuan ng red pocket. Kapalit yan ng pagtulong mo sa akin, saad niya. Pagkaalis ni Chen ay sinabihan ni Yashuan si Dr. Song na tulungan siyang maghanap ng psychologist para alamin kung okay pa ang mental state ng kanyang asawa, at kung hindi, siya na ang baalang mag-decide kung ano ang nararapat gawin para sa kanya. Habang nasa sasakyan ay napapaisip si Yashuan, mukhang hindi maganda ang naging karanasan ni Chen noong siya'y bata pa, saad niya. Nang malaman niya na pinahirapan si Chen noon dahil lang sa ice cream, kinausap niya ang kanyang secretary na kontakin ng isang mall upang bilhin lahat ng pinakamasarap nilang ice cream. Kinalaunan, dumating ang resulta ng psychology test ni Chen at doon ay nalaman ni Yashuan na mayroon siyang severe depression, at hindi gaya ng iniisip niya na may deperensya na siya sa utak. Sinaad sa findings na malaki ang naging contribution ng kanyang foster family at ganon din ang pamilya ni Yashuan. Nalaman din niya na 80% sa kanyang sagot ay puro related sa pananakit. Ano ang gagawin mo oras na sampalin ka? Tanong ng doktor kay Chen. Sampalin ko rin siya gaya ng pagsampal niya sa akin, saad niya. Dahil doon, nagdesisyon si Yashuan na bawasan ang kanyang oras sa trabaho. Pagdating sa bahay, dinalhan ni Yashuan si Chen ng paborito niyang ice cream. Habang kinakain yun ni Chen ay naisip niya, bakit parang umaamo ang mukha ni Yashuan ngayon? Habang napapatitig siya kay Yashuan ay sinabihan siya. Simula ngayon, libre kang kumain kahit anong gusto mo. Pagdating ng hapunan ay lumabas ang dalawa para sa isang date. Habang nasa restaurant ay inabot ni Yashuan ang isang envelope kay Chen. Regalo ko sa'yo yan ngayong Women's Day, saad niya. Nang makita yun ni Chen ay nagulat siya na binigyan siya ni Yashuan ng isang ice cream shop para i-manage. Ang pinagtaka niya, yun ay nakapangalan sa kanya. Bakit bigla mo akong binigyan ng ganito? Tanong ni Chen. Dahil wala akong oras para i-manage eto. At ikaw ang nakita kong best choice para dito, sagot niya. Sa araw na yun ay tuwang-tuwa si Chen at onti-onting napapalapit ang loob niya kay Yashuan. Kinalaunan, habang abala si Chen sa bagong bukas niyang shop ay biglang tumawag si Shi Cheng na nagsasabing kailangan niyang pumunta sa nalalapit na team building ng kumpanya ni Yashuan. Yun ay dahil hindi pa rin siya nakakapunta doon upang makita kung paano yun patakbuhin at para makilala ang kanyang mga employees. Ngunit dahil hindi masyadong naririnig ni Chen ang sinasabi ni Shi Cheng ay sinabi na lang niya, may gusto si Yashuan sa'yo at gusto kanyang sumama sa team building ng kumpanya. Pagkatapos ay agad niyang binaba ang tawag. Nabigla si Chen sa kanyang sinabi at napatigil siya, may gusto si Yashuan sa akin. Matapos ang trabaho ay umuwi agad si Yashuan. Pagdating sa bahay ay sunod-sunod ang tanong niya kay Mrs. Han kung kumusta ba si Chen. Hindi nakasagot si Mrs. Han bagkus sinabi niya, nasa likod mo po siya. Nang makita niya si Chen ay may dala etong bulaklak at binigyan siya nito ng isa. Kinuha yun ni Yashuan pagkatapos ay sinabihan siya na mayroon siyang business trip kaya't si Shi Cheng na lang ang maghatid sa kanya para sa darating na team building. Pag-akyat ni Chen ay napaisip siya, totoo ba ang sinasabi ni Shi Cheng na may gusto si Yashuan sa akin? Parang malayo namang mangyari yun. Parehas lang kami na napilitang magpakasal, malamang concern lang siya, pero hindi ibig sabihin na mahal niya ako, naisip ni Chen. Kinalaunan, araw na ng nasabing team building. Hinatid ni Shi Cheng si Chen sa kanilang meeting place at doon ay tinanong siya ng isang employee kung siya ba ang bagong hire ng HR. Ang ganda mo naman, saad ng babae sa kanya. Hindi iyon sinagot ni Chen bagkus tinanong niya siya kung marami bang gwapo at magagandang employee sa kumpanya. Natuwa ang babae at kinwento na marami nga sa kanila ang magaganda at gwapo, at isa na doon ang presidente ng kumpanya. Sinabi niya na maraming mga babae ang sekretong nagtatago ng larawan ni Mr. Fu at isa na siya doon. Hanggang banggitin niya na may asawa na ang kanilang presidente, ngunit hindi niya sinasapubliko iyon. Dapat updated ka sa lahat ng nangyayari, saad ng babae sa kanya. Hanggang makatanggap ang babae ng balita mula sa HR na nakita nila ang asawa ni President Fu. At may hawak siyang Polaroid camera.
Nang i-zoom out niya iyon ay nagtaka siya na parehas sila ni Chen. Sa gulat at takot ay bigla siyang nagpaalam na kailangan niyang pamunte sa toilet dahil masakit ang kanyang tiyan. Bakit natakot siya sa akin? Tanong ni Chen. Habang naghihintay sa lounge ng hotel ay si Yashuan kay Chen na nagsasabing nasa airport na siya at darating siya doon sa loob ng 2 oras. Akala ko nasa business trip ka at hindi makadalo, saad ni Chen. Nag-alala kasi ako lalo na't first time mong sumama sa ganito. Sagot ni Yashuan. Nang patpunta siya sa kanyang kwarto ay nakasalubong niya ang mga employees na paparating at isa sa kanila ay may hawak na Polaroid camera. Huwag kang humarang sa daan, hindi mo ba alam na siya ang asawa ng presidente, saad ng isa kay Chen. Doon ay napatanong si Chen, kung siya ang asawa ng president, sino ako? Pan siya ng nagkukunwaring babae na si Anhee, dahilan upang mapangisi si Chen at sinabing, first time kong makakita ng babaeng sinungaling at nagsasabing asawa siya ng president. Sino yung nakasalubong natin? Tanong ni Anhee. Isa siyang bagong employee mula sa kabilang department, nakita kong magkasama sila ni Shi Cheng, malamang nakapasok siya dahil sa kanya, saad ng isa sa kanila. So malapit siya kay Mr. Fu, so what? Ako naman ang pinakaunang designer na kinuha niya, sagot ni Anhee. Nang maglaon, nagkita ang dalawa sa ladies' room. Doon ay nilapitan ni Anhee si Chen at tinanong siya, saang department ka at paano ka nakapasok sa Fu Corporation? Sa tingin mo makakaakyat ka sa taas dahil lang maganda ka. Ayaw ni Mr. Fu sa ganun kaya't kahit anong gawin mo, hindi ka niya papansinin, bulalas ng babae. Dahil doon, kinuha ni Chen ang kanyang cellphone at tinawagan si Shi Cheng. Anong ginagawa mo? Tanong ni Anhee. Tinatawagan ko si Shi Cheng para tanungin mo siya mismo kung saang department ako galing. Ayaw sagutin niyon ni Anhee at pilit niyang inaagaw ang phone para patayin, ngunit tinulak siya ni Chen na kinagulat ng babae. Nababaliw ka na ba? Tanong ni Chen sabay alis. Ilang saglit pa ay biglang nilapitan si Anhee ng kanyang mga kasama at tinanong, Madam, okay ka lang? Matapos ang ilang oras ay dumating si Yashuan, kumusta ka na? Tanong niya kay Chen. Hinawakan siya sa mukha na para bagang gusto niya siyang halikan, ngunit ilang saglit pa ay biglang may dumating na tinatawag ang kanilang pangalan. Walang iba kundi ang kapatid ni Yashuan na lalaki. Tinanong siya ni Chen, bakit ka na parito? Pinuntahan ko lang saglit si kuya, saad niya. Hanggang nagpaalam si Chen na maghugas lang saglit. Nabalitaan mo ba ang nangyari tungkol sa isang employee na nagngangalang Anhee? Sinasabi nilang ginalit daw niya si Chen, tanong niya. Hanggang dumating si Shi Cheng na nagsasabing may mga employees na nag-file ng complaint laban sa kanya dahil di umano sa pagbibigay niya ng special treatment kay Chen. Alam ko na kung sino ang nagpasa ng sulat, yung pinsan mong si Lin Cheng di ba? Tanong ng kapatid ni Yashuan. Nang makita ni Yashuan ang sugat sa kamay ni Chen ay pinatawag niya ang employee na nagrereklamo. Ilang saglit pa ay dinala ni Shi Cheng si Anhee, ang nagsasabing asawa siya ng president, at 3 iba pa. Nagsalita si Anhee at sinabi, Mr. Fu, alam kong fair ka sa lahat ng mga employees mo, ngunit ang ginawa ni Shi Cheng ay hindi katanggap-tanggap lalo na't ang bagong employee lang ang binibigyan niya ng special treatment. Dahil doon, napatanong si Shi Cheng, hindi ba't ilang beses kang nag-apply sa HR pero hindi ka nakuha? Buti nga pinagbigyan ka sa design department. Tama na ang paligoy-ligoy, dapat managot si Shi Cheng sa ginawa niya at mabigyan ng karampatang disiplina, saad ni Anhee. Hanggang dumating sina Chen at ang kapatid ni Yashuan, hindi nyo ba alam na si Lin Chen ay asawa ng president, nangangahulugan na sa kanya rin ang kumpanya at pwede siyang labas-pasok dito anumang oras na gusto niya, bagay na kinabigla ni Anhee. Pagkatapos noon ay umupo si Chen sa tabi ni Yashuan at nginitian si Anhee. Ano, siya ang nominal wife ni President Fu na napangasawa niya dahil sa arranged marriage, bulalas ni Anhee. Sa takot, biglang nagsabi ang mga kasama niya na pinilit lamang sila ni Anhee upang pamirma sa complaint letter. Pinaliwanag nila na nakita nilang may dala din siyang Polaroid at umakting na asawa ng president, dahilan upang sila ay sumunod sa kanya. Dahil doon, agad silang pinaalis ni Yashuan at pinaiwan si Anhee upang kausapin. Ngayon lang kita nakilala pero paano mo nagagawang magkalat ng balita na ikaw ang asawa ko? Tanong ni Yashuan. Nagkita na po tayo noong pumunta ka sa aming paaralan noong high school, saad ni Anhee. Pagkatapos ng pag-uusap ay agad sinabihan ni Yashuan si Shi Cheng na pauwiin na si Anhee. Pagkaalis nila ay sinabi ni Chen, mukhang may gusto siya sayo. Kung gusto mo, gawin mo siyang assistant secretary, para mas malapit lang siya at mapagsilbihan ka ng husto. Mas matutuwa ka doon dahil maya't maya andan lang siya upang magtimpla ng kape mo, saad ni Chen. Dahil doon,
hinawakan ni Yashuan ang kanyang mukha para tumigil sa pagsasalita, pagkatapos ay hinalikan niya siya sa labi, bagay na kinabigla ni Chen. Kinagabihan, hindi makatulog si Chen kakaisip sa paghalik sa kanya ni Yashuan. Ilang saglit pa ay bumangon siya at muling binasa ang message na nagsasabing may bago ng tuklas para magamot ang kanyang cancer ngunit hindi pa ito opisyal na nilalabas sa publiko. Hanggang lumabas siya at nang kitokinsan, Yashuan ay biglang nagbukas ang pinto. Aling si Chen at sinabing, mukhang napunta yata ako sa maling kwarto. Pumunta si Yashuan sa kanyang kwarto at doon ay sinabi niya na nakita niya ang sugat sa kanyang kamay kaya't nagdala siya ng ointment para gamutin iyon. Dahil doon, lalong napaisip si Chen kung anong meron at bakit masyado na yata niya siyang inaalagaan. Nang matapos yun ay muli siyang tinitigan ni Yashuan hanggang onti-onti siyang nilapitan sa mukha. Nang halikan na sana niya si Chen ay bigla siya nitong tinanong, sa akin ba ang ointment na eto? Dahil doon, nagpaalam na si Yashuan upang bumalik sa kanyang kwarto. Gayunpaman, hindi makatulog si Yashuan, kakaisip sa naging halikan nila noong isang gabi. Ngunit muli niyang naisip ang sinabi ni Dr. Song na kapag in love ang isang lalaki ay para etong nababaliw at hindi maintindihan. Hindi naman ako nababaliw. Ibig sabihin, hindi ako in love, pero bakit sobrang lambot ng lips niya? Gustong-gusto ko lang ba siyang halikan dahil doon? Tanong niya sa kanyang sarili. Kinaumagahan ay nagkita ang dalawa sa labas. Habang naglalakad ay nakita ni Chen ang isang batang babae na gustong kumain ng minatamis na strawberry, ngunit pinagkaitan siya ng kanyang mga magulang at sinabing para yun sa kanyang kapatid. Nakita niya ang kanyang sarili sa batang babae noong siya ay kasing edad lang niya, dahilan upang lapitan niya ito at bilhan ng pagkain na gusto niya. Nang maibigay niya iyon ay nagpasalamat ang bata, ngunit hindi maiwasan ni Chen na maluha. Dahil sa kanya, parang nasagot na rin ang mga bagay na pinag-gate sa akin noon, naisip ni Chen. Pagkatalikod niya ay nagulat na lang siya na binilhan din siya ni Yashuan ng minatamis na strawberry, dahilan upang maisip niya na mukhang lumalambot na yata ang dating walang pakialam na si Fu Yashuan. Hanggang mapunta sila sa tulay upang kumuha ng mga larawan. Kinuhanan siya ni Yashuan ngunit nang tignan iyon ni Chen ay hindi siya natuwa, dahilan upang tawagan niya si Shi Cheng para siya ang gumawa. Nang matapos iyon ay natuwa si Chen. Wow, ang galing naman, saad niya sabay pakuha ng isa pa. Dahil doon, nagselo si Yashuan kay Shi Cheng, dahilan upang iwanan niya siya na nagtataka kung anong nangyayari sa boss niya. Kinalaunan, inimbita ng kapatid ni Yashuan si Chen para sa isang hapunan. Habang sila'y kumakain, biglang dumating ang balita na nakatakas sa bilangguan ng isang inmate na may kasong kriminal. Habang pinag-uusapan nila iyon ay nagulat na lang sila na nasa likuran na nila ang lalaki. Bago pa sila makalayo ay nahila ng lalaki si Chen upang gawing bihag. Gusto kong tawagin niyo si Fu Yashuan. Kapag hindi siya darating, gigilitan ko ang mo, saad niya. Maghintay ka lang darating din iyon, kung gusto mong magpaayos ng scar, may kilala akong doktor na magaling sa ganyan, saad ni Chen. Habang hindi mapakali ang lalaki ay muli siyang sinabihan ni Chen, huwag kang mag-alala, darating yun at sasagutin niya ang problema mo, dagdag niya. Ilang saglit pa ay dumating si Yashuan. Bitawan mo siya, tutulungan kitang makahanap ng magaling na lawyer para sa kaso mo, bitawan mo lang siya, saad ni Yashuan. Onti-onting umalis si Chen hanggang madapa siya at mapayakap kay Yashuan na nasa harap niya. Habang nakayakap siya sa kanya ay sinabi ng lalaki, niluloko niyo lang ako. Agad siyang sumugod at sinaksak si Chen sa tagiliran. Pakiramdam ko, sinaksak ako sa gilid, saad ni Chen, hanggang siya ay mawalan na ng malay. Kinalaunan, napag-alaman na peke ang kutsilyo na ginamit ng lalaki na panaksak. Sa ospital, sinusubukang gamutin ni Chen ang kapatid ni Yashuan na binugbog niya, dahil sa pagdala kay Chen sa isang restaurant na hindi niya alam. Hindi nagtagal ay dumating si Yashuan. Dahilan upang magtulog-tulugan ang kanyang kapatid. Bakit ka lumabas? Okay ka na ba? Tanong ni Chen sabay tingin sa kanyang kamay. Nagsinungaling si Yashuan na okay lang iyon ngunit nalaman ni Chen mula kay Dr. Song na hindi pa okay si Yashuan. Binigay niya ang gamot para kay Yashuan at hiniling na alagaan niya siya. Hanggang isang gabi, binangongot na naman siya. Doon ay napag-alaman na napalayo siya sa kanyang ina noong siya ay bata pa, ngunit hanggang ngayon, hinahabol pa rin siya ng kaning nakaraan. Agad siyang pinuntahan ni Chen upang tignan at nang lumapit siya ay napayakap ito sa kanya. Niyakap siya ni Chen pabalik at doon, napagtanto niya na may mga masakit ding pangyayari na bumabalot sa kanya. Kinaumagahan sa ospital, nagising si Yashuan na katabi si Chen sa kama. Agad siyang umalis dahil may conference na naman siya at sinabihan si Shi Cheng na ihatid na lang siya pauwi.
Nang magkita sina Yashuan at Dr. Song ay sinaad ng doktor na nagdala siya ng maraming gamot para pakalmahin siya in case na sumpungin na naman siya sa bangungot. Malulugi ako sa negosyo nito kasi mukhang meron ka ng pampakalma, mukhang masarap ang tulog mo buong gabi katabi si Chen, saad ng doktor. Kinabukasan sa bahay, hinintay ni Chen si Yashuan na bumaba. Meron ka bang casual na damit? Mag-grocery lang tayo, saad niya. Pagkalabas ay sinamahan niya si Yashuan na mamili ng damit. Nang subukan niya ang mga damit ay namangha si Chen sa kanya. Maapil din pala siya kapag hindi siya naka-formal, naisip niya. Nilapitan niya si Yashuan at sinabing, mas bata ka palang tignan kapag naka-casual ka. Kinalaunan sa bahay, habang hinahanap ni Chen si Yashuan ay hindi inaasahang napasok niya ang kwarto niya. Nakita niya ang mga larawan na nakalagay sa gilid kasama na ang larawan niya na sekretong kinuha ni Yashuan noong isang araw. Muli siyang lumabas upang hanapin siya, ngunit pagbaba niya ay nakasalubong niya siya na dala ang paborito niyang desserts. Gusto ko lang humingi ng sorry dahil sa maling diagnosis ko sa'yo, saad ni Yashuan. Yun ay dahil iniisip niya na nasisiraan na siya ng bait. Yashuan, naging mabait ka ba sa akin dahil naaawa at nagigilty ka na may depression ako? Tanong ni Chen. Simula nang kinasal tayo, never kitang inisip bilang isang commodity. Sinasabi nila na isa kang spy ngunit tinuring pa rin kita bilang aking asawa. Nag-aalala ako sa aking kaibigan at mga kapatid na baka kung ano ang gawin nila sa'yo. Mahal ko sila dahil pamilya ko sila ngunit iba ka sa kanilang lahat, saad ni Yashuan sabay hawak sa kanyang kamay. Paano ako naiiba sa kanila? Tanong ni Chen. Tuwing naiisip kita, naiisip ko lagi na gustong-gusto kitang halikan, sagot ni Yashuan. Biglang iniba ni Chen ang usapan at tinanong kung ano ang mga pagkaing dala niya. Dala ko ang lahat ng gusto mo, sagot niya. Kung ganun, gusto ko na buhatin mo rin ako papasok sa aking kwarto, saad ni Chen. Agad siya nitong binuhat at matapos siyang dalhin sa kwarto ay tinanong siya ni Yashuan. Galit ka pa ba sa akin? Balak sana kitang hindi kausapin ng 3 oras pero dahil ko rin nagawa, sagot ni Chen. Dahil doon, nilapitan siya ni Yashuan at hinawakan ang kanyang mukha. Hinalikan niya siya sa labi, at hindi nagtagal, sumabay na rin si Chen. Kinalaunan, sinubukang kumonsulta ni Chen sa traditional medicine upang humingi ng opinyon tungkol sa kanyang sakit. Tinanong siya ng doktor kung kumonsulta na ba siya sa modern medicine at kung ano ang sinabi sa kanya ng doktor. Kumonsulta na ako at sinabi nila na manatili na lang ako sa bahay at magbilang na lang ng araw, sagot ni Chen. Doon ay nagsabi ang doktor na ang totoo ay wala sa mga doktor sa syudad ang may kakayanan na gamutin ang kanyang sakit. Pagkalabas niya ay naisip niya. Imbes na magmukmok at magpakasasa sa gamot, hayaan ko na lang na mangyari ang dapat mangyari. Hanggang tumawag ang doktor niya na nagsasabing ituloy-tuloy niya lang ang pag-inom ng gamot at pagkatapos ng 2 linggo ay muli siyang bumalik, baka sakaling sa araw na iyon ay may improvement na sa kanyang kondisyon. Gayunpaman, nag-decide na si Chen na ititigil na niya ang pag-inom ng gamot. Matapos ang 10 araw na walang gamot ay nakita ni Chen na naglalagas na ang kanyang buhok. Pagdating ng kainan ay hindi na siya makakain dahil iniisip niya ang buhay niyang may taning. Kapag 1 buwan na wala ng gamutan, mahahalata na nila at malalaman nilang may cancer ako, naisip niya. Pinilit pa rin niyang kumain upang kahit papaano ay magmukha pa rin siyang maayos. Habang tinitignan niya ang mga pagkain ay hindi niya maiwasang mapaluha, hanggang biglang tumawag si Yashuan. Hindi ka raw kumakain, saad niya. Malapit na kasi ang summer kaya kailangan kong magpapayat. Rason ni Chen. Kinabukasan, binigyan ni Chen ng red pockets ang kanilang mga tauhan at sinabing enjoyin nila ang holiday. Hindi nagtagal, dumating si Yashuan. Inabot ni Chen ang kanyang regalo ngunit nang tanungin niya si Yashuan kung ano ang regalo niya sa kanya ay binigyan niya siya ng isang mahigpit na yakap habang pinapanood nila ang mga fireworks sa labas. Hindi nagtagal ay muling nagsulat si Chen sa kanyang diary na nagsasabing hindi niya inaasahan na isang firework ang kanyang regalo. Sa kabilang silid ay tumawag ang kapatid ni Yashuan na si Fuhan at sinabi niya na ang doktor ni Tang Quilen ay malapit kay Chen. Patunay na may tinatago sila kontra kay Yashuan. Gayunpaman, sinabihan siya ni Yashuan na hindi spy si Chen. Hanggang bigla siyang cut-okan ni Chen upang sabihin na inaayos pa ang linya ng tubig sa ibang rooms at inaya siya na mag-shower sa master bedroom kung gusto niya. Habang wala doon si Chen ay pumasok si Yashuan at naisip niyang matulog doon baka sakaling mawala ang mga bangungot niya sa gabi. Doon, ay nakita niya ang mga gamot ni Chen ngunit wala siyang kaalam-alam na ang mga iyon ay para sa cancer. Matapos mag-shower ay nakita niya si Chen na natutulog na sa kama.
Umupo si Yashuan upang halikan siya sa noo, hanggang nagising si Chen. Pwede bang matulog ako sa tabi mo ngayong gabi? Tanong niya. Ilang saglit pa ay magkatabi silang natulog at habang nagkukwento si Yashuan tungkol sa magiging agahan nila ay nakatulog na siya. Nang humarap si Chen sa kanya ay hinaplos ang kanyang mukha. Nang magising si Yashuan ay bigla niyang hinawakan ang kanyang kamay, at pagkatapos siyang titigan ay muli niya siyang hinalikan sa labi. Doon ay tinanong niya si Chen, pwede ba? Naisip ni Chen na sa loob ng 24 years ay wala siyang experience, at total malapit na rin siyang mamatay, ay mabuti pang maranasan man lang niya iyon sa kanyang asawa kahit isang beses lang. Kinalaunan, tinawag ni Dr. Song si Chen upang makipagkita sa kanya. Pagdating ni Chen ay agad siyang nagpasalamat. Dahil sa'yo, nagiging maayos na ang lagay ni Yashuan. Alam mo naman, namatay ang kanyang ina sa harap niya mismo, at lagi siyang binabangungot dahil doon. Saad ni Dr. Song. Doon ay napagtanto ni Chen na kaya pala siya ganun ay dahil may malungkot din siyang nakaraan. Kinagabihan, muling tinanong ni Chen kung pwede ba siyang matulog ulit sa kwarto niya. Siyempre naman, pag-aari mo pa rin eto, saad ni Chen. Kung ganun, pwede bang lumipat na ako dito? Tanong ni Yashuan. Nang matahimik si Chen ay agad bumigay si Yashuan at umalis sabay-sabing, masyado yata akong mabilis. Dahil doon, agad siyang pinigilan ni Chen at hinawakan ang kanang kamay. Ano ka ba? Okay lang sa akin. Isa pa, ang bahay na eto ay pag-aari mo. Ginamit ko ang master bedroom ng 2 taon, kung gusto mo dito, okay lang sa akin, saad ni Chen. Kinabukasan, nagpasama si Chen sa kanilang kasambahay upang pumunta sa ospital. Yun ay dahil nakakaramdam na siya ng hindi maganda. Ngunit habang naroon ay nakita niya ang isang babaeng naghihinagpis dahil ang kanyang asawa ay namatay na rin dahil sa cancer. Kapag isang araw wala na ako, malulungkot din kaya si Yashuan. Naisip ni Chen. Nang makita siya ni Mrs. Han na umiiyak ay sinabihan siya na huwag masyadong paapekto sa nakikita niya, dahil ang buhay sa mundo ay puno ng mga bagay na hindi inaasahan. Kinagabihan, dumating si Yashuan at tinanong si Mrs. Han kung kumusta ang kanyang asawa sa araw na iyon. Nagpasama po siya sa ospital at napansin kung hindi siya masaya, saad niya. Dahil doon, agad siyang pumunta sa master bedroom para kumuha ng sample mula sa mga gamot na iniinom ni Chen. Pagkatapos maligo ni Chen ay pinatuyo ni Yashuan ang kanyang buhok. Doon ay muling napaisip si Chen, kung pwede lang sanang i-freeze ang bawat sandali na kasama ka. Ilang saglit pa ay napatanong si Chen. Yashuan, naniniwala ka ba sa love suicide? Nang sila'y matulog na, hindi pa rin makatulog si Chen dahil alam niyang bilang na ang araw niya sa mundo. Habang tinititigan niya si Yashuan ay naisip niya, hindi ko pa kayang umalis. Nang makatulog na siya ay nakita siya ni Yashuan na lumuluha. Kinabukasan sa opisina, nadatnan ni Dr. Song si Yashuan na hindi mapakali. Bakit ka naninigarilyo? Tanong niya. Doon ay inabot ni Yashuan ang gamot ni Chen at sinabihan siyang alamin kung ano ang mga gamot na iniinom niya. Pagka-uwi ay agad siyang sinalubong ni na Chen at Mrs. Han ng happy birthday. Make a wish, saad ni Chen. Doon ay napaisip si Yashuan, hanggang hilingin niya na sana, maging maayos ang kalusugan ni Chen, ano man ang mangyari. Matapos mag-celebrate ay kinausap ni Chen si Yashuan. May ibibigay ako sa iyo at eto ay gagawin ko sa huling pagkakataon, saad ni Chen. Doon ay binalik niya ang lahat ng mga properties na binigay niya sa kanya bilang asawa. Nang makita iyon ni Yashuan ay nabigla siya at tinanong siya kung bakit niya binibigay iyon. Ayaw kong maging pabigat sa iyo sa mga susunod na araw. Naging asawa mo ako at wala akong dalang ganito, kaya't narapat lang na ibalik ko na. Ngayong patapos na ang ating kasunduan, saad ni Chen. Matapos balik lahat ang mga bagay na binigay sa kanya ni Yashuan, ay sinunod niya ang kanilang divorce agreement. Bagay na dati na nilang pinirmahan matapos isagawa ang kanilang kasal. Bukas, punta tayo sa civil affairs para kumuha ng divorce certificate, saad niya. Nang abutin niya ni Yashuan ay sinaad niya, nakukuha ko na ang gusto mong mangyari. Sige, gagawin ko yan. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, palayain kita para naman maging masaya ka, saad ni Yashuan. Kinalaunan, nang matapos na ang divorce, nagpahatid si Chen paalis sa bahay ni Yashuan. Ngunit bago pa siya humakbang palayo, ay hinawakan niya ang kamay ni Yashuan, bagay na kanyang pinagtaka. Kung hindi lang ako naging makasarili, at kung wala sanang divorce, ma-enjoy ko sana ang mga pag-aalagang ibibigay mo pa sa akin, saad ni Chen. Hindi na niya binigyan si Yashuan ng pagkakataon upang magsalita pa. Tinanggal niya ang kanyang wedding ring at binalik iyon kay Yashuan.
Habang natutulala si Yashuan, tuluyan na siyang tumalikod ngunit sa bawat hakbang niya ay kasabay sa pagtulo ng kanyang mga luha. Bago siya pumasok sa sasakyan, ay naisip ni Yashuan, patawad, wala man lang akong nagawa para masalba ang marriage na eto. Hanggang matanggap ni Yashuan ang tawag mula kay Dr. Song na nagsasabing ang gamot na pinatignan niya ay para sa late-stage cancer. Kinalaunan, kinausap si Chen ng kanyang doktor na nagsasabing nakahanap siya ng donor para sa bone marrow. Gayunpaman, 60% lang ang kasiguraduhan na magtatagumpay iyon. Doon ay nabuhayan si Chen at sinabing tatanggapin niya ang risk. Ano man ang magiging kahihinatnan noon. Doon ay tinanong siya ni Chen kung sino ang magdodonate ng bone marrow para sa kanya. Ngunit hindi iyon sinabi ng doktor dahil yun ang hiling niya sa kanya. Hanggang napag-alaman na si Yashuan ang kanyang donor. Bago magsimula ang operasyon ay sinaad niya, Lin Chen, hindi ko kayang mawala ka, kailangan mong mabuhay. Kinabukasan, ay agad gumising si Yashuan. Kinumusta siya ni Dr. Song ngunit agad niyang hinanap si Chen at sinaad na siya ay maayos na. Pinigilan siya ni Dr. Song at napag-alaman na siya ay nawalan ng malay dahil matapos ang surgery ay nagpapumilit siyang bantayan si Chen. Doon ay sinaad ni Yashuan na nabasa niya ang diary ni Chen. Sinaad niya na gusto siya nitong hiwalayan dahil sa sakit niya at ayaw niya siyang magka-problema. Bago umalis ay sinabihan ni Dr. Song na epaubayan na niya si Chen kay Shi Cheng at huwag masyadong mag-alala dahil sinisigurado niya na maayos ang lahat, lalo na sa kanya na presidente ng isang kumpanya. Doon ay sinabihan ni Yashuan si Dr. Song na panatilihing confidential ang lahat. Tanging siya lang, si Fu Han, Shi Cheng at Mrs. Han lang ang nakakaalam. Matapos ang ilang araw sa ospital, bumalik si Lin Chen sa bahay ni Yashuan. Sinalubong siya ni Mrs. Han na nagsasabing natutuwa siya dahil bumalik siya doon. Ilang sandali pa ay pinuntahan ni Chen si Yashuan sa kwarto na natutulog. Muli siyang naglagay ng bulaklak doon, pagkatapos ay hinaplos ang ulo ni Yashuan. Hanggang bigla siyang hawakan ni Yashuan sa kamay. Habang siya'y nananaginip, sinabi niya, Lin Chen, parang awa mo na, huwag mo akong iwan. Dahil doon, tinabihan siya ni Chen at niyakap. Andito lang ako, hindi na ako aalis, saad niya. Biglang nagising si Yashuan at nang makita niya si Chen ay niyakap niya siya ng mahigpit. Huwag ka na ulit aalis, pakiusap niya. Nangako si Chen na mananatili na lang siya sa tabi niya, at doon, binalik ni Yashuan ang kanyang wedding ring. Natuwa si Chen sa kanyang ginawa at hinalikan siya sa labi. Pinigilan siya ni Yashuan at sinabing, hindi pa ako lubos na gumagaling. Mr. Fu Yashuan, ayaw mo ba akong halikan? Halik lang naman, saad ni Chen. Dahil doon, hinalikan siya ni Yashuan na agad namang niyang sinabayan. Mga ka-recaps, hanggang dito na lang ang ating kwento, at sana may napulot tayong aral sa bawat bahagi ng eksena na ating nakita.